May tatanong lang ako, Pastor. Halimbawa po yung isang tao po ay tumanggap na ng biyaya ng Panginoon, tinanggap niya yung finished work of Christ. Paano po halimbawa nagkaroon siya ng hindi katinoan sa isip? Dumating po siya doon sa punto na nagpakamatay siya. Ligtas po ba yung tao? Kasi kapatid, ganito yan, ano? Kung ako nga ang tao ang hatol ko dyan, ligtas Ang Diyos pa kaya na understanding, mas malawak ang pangunawa. Sa tingin ba natin, makatarungan ba ang Diyos kung papatulan pa ba niya ang tao na alam naman niyang nagkaroon ng diferensya sa utak? Papatulan pa ba ng Diyos yun? Hindi. Kaya nga tinan mo yung mga bata, kung ba't sila ligtas. Sabi ni Jesus Christ, di ba, sa Mark chapter 11 na ang mga bata ay katulad nila yung nasa paghahari ng Diyos. Kasi ang katwiran ng Diyos dito, yung mga yung mga walang muwang, mga inosente, hindi nila alam ang tama't mabuti. Kapag ang tao nabaliw, hindi na niya alam ang tama't mabuti, hindi napapatulan ng Diyos yun. Si Eva at Adan nga ligtas hindi nila alam ang tama't mabuti noon di ba? Kinalugdan ng Diyos. Kaya talaga sa totoo lang, mas talagang delikado talaga yung mga taong nakaalam ng mabuti at masama Lalo na yung mga taong gustong-gusto ng kautusan. Yun ang mga delikadong tao, pero yung mga namatay, nagpakamatay dahil nabaliw lang. Kung akong tao, ang husga ko ron, wag patulan Diyos pa kaya na napaka maunawain na ako'y nilalang lang niya, di ba? Yun yung katwiran ko ron. Nga maaaring tanong sa akin ng iba, Edwin, anong basihan mo sa Bible na ligtas sila? Ganito na lang, kapatid. Wala nga sa Bible yung eksaktong sinasabing ganun, pero nasa Bible na ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Kung tayo naiintindihan natin na hindi nga naman patas kung mapupunta sa impyerno yung nabaliw, ibig sabihin, ang Diyos lalo. God of justice siya. Kahit tayo nga naiintindihan natin ang justice kung tayo masusunod, dapat di sila mapunta ng impyerno kasi nga, di naman nila kagusto magpakamatay, nabaliw sila. Totoo naman talaga yun na merong nababaliw dahil sa physical condition ng ating mind. Di ba? Naalog ang utak, di ba? Totoo naman po kasi yun So, ibig sabihin, ang tinitingnan ng Diyos dito, yung time na matino pa siya. Pero nung nabaliw siya, nagpakamatay siya, di na papatulan ng unang Diyos yun. Kasi alam niyo kung bakit. God is a God of justice. Kung dadali ng Diyos sa impyerno yan, lumalabos na unfair ang Diyos. Di ba? At kung unfair ang Diyos, di na siya dapat sambahin kasi ang Diyos unfair na Hindi na siya Diyos. Pero ang Diyos ay ng hustisya. Kaya hindi niya napapatulan yun. Apo. Pero yung pastor, kung hindi po siya tumanggap ng biyaya ng Diyos at tinabos niya yung ganong estado, malamang po impyerno yun. Ayon sa Biblia, kung wala kang tiwala kay Kristo, ang sabi sa Biblia, sino mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama. Pag hindi ka nanampalataya, otherwise mapapahama ka. Kaya kung hindi niya sinanampalataya kay Kristo, matik yung bro. Sabi ng Biblia yun Apo. Pero kung ikaw nanampalataya ka kay Kristo, mga ilang taon, nabaliw ka na iba yung isip mo, tapos hindi mo naman sinasadyang magpakamatay ka, ligtas ka nun kasi nga nanampalataya kay Kristo, hindi niya napapatulan. Kasi may mga nababali po kasi halimbawa nadisgrasya po, halimbawa yung nasa state of mind na nadidisgrasya. Huwag naman po ay sa may mga nagmumotor, yung four-wheel, ganyan. Minsan po umaabot sa ganun Pag naaalog po yung utak, may mga ganun po kasing state of mind. Minsan nasa kama ka na, wala na sa katinoan yung isip ng tao. Kaya pasalamat po sa Diyos yung mga ganun. Nauna yung sinamba niya ang Panginoong Jesus, tinanggap niya ang biyaya ng Panginoon as tinapos sa krus ng Kalbaryo. Bago siya umabot sa ganung state of mind. Kasi may reason din ng Diyos kung bakit hindi siya kinuha kagad, nabaliw muna. May reason. Malamang, ang reason ang purpose, may tinuturo doon sa mga taong nakapaligid sa kanya, di ba? Ganun lang naman yun Maraming dahilan ang Diyos. Kung lalawakan lang natin, unawa natin, kahit pa paano maiintindihan din natin kahit pa paano.